title na kanina ng ating pag-uusapan ngayon is the attributes of God. Mahalaga ba sa ating buhay na malaman yung attributes ng Panginoon? Gusto niyo ba malaman? Ano bang mayroon sa attribute ng Diyos? Yan. Maliban doon sa omnipresent, diba? All-knowing, one of the attributes of God. Diba? So pag-aaralan po natin ngayon ay about the consuming fire. Ang Diyos ay, ang sabi doon sa binasa natin kanina, ano po, ang Diyos ay apoy na tumutupok. Kaya pinakabakatan po natin, our God is a consuming fire. Pakiulit nga daw po. Amen. Ang Diyos daw po natin ay ang Diyos na apoy na tumutupok. Sa buhay po natin ngayon, ano po, ay puno ng sinasabi po nating pagyayanig. Ano? Dahil kung titingnan po natin ngayon, ano po, nung nakaraang linggo lamang, ano po, ay nakaranas tayo ng pagyayanig. Ano po yung pagyayanig? Yung na-earthquake tayo ng 5.2 ba yun o 5.5? O 5.5. So tayo ay habang nagpapahinga, nakaramdam tayo, kala mo nahihilo ka. Ang pala, nagkakaroon ng pagyanig na hindi mo nalamalayan. Yun din minsan sa ating buhay. Minsan, nayayanig tayo sa mga problema ng buhay, nayayanig tayo sa mga tinatawag po nating problema. Ano po, o mga suliranin. Pananalapi, yan, minsan, maging sa krisis na naranasan po natin ngayon, ano po, na minsan yung biglaang pagtaas ng gasolina. Pag tumaas ang gasolina, ano po, maapektuhan ang lahat. Ano po, bakit? Tataas ang pamasahe, tataas ang yung mga bilihin, ano pa, na hindi naman tataas ang sahod. Tataas ang trabaho, dadagdag. Di ba? Ngayon, kaya minsan, may mga Pinoy, huwag mong papakita ang galing mo. Sabi niya, bakit? Dadagdagan ka lang ng trabaho. Pero ang sahod, ganun din. Di ba? Kaya minsan, mahirap magpakita ng yung bagang skills. Sabi ng iba. Pero, sa buhay natin ngayon, pag-aaralan natin ngayon ang the book of Hebrew na in overview, iisipin po natin. Napakaganda siya. Pag bibigay ng sinasabi po nating paglakas ng pananampalataya. Sino ang kakapitan? Sino ang Diyos sa buhay mo? Ang Hebrew po ay hindi na ilathala kung sino ang sumulat. Ang sabi po ng mga iba dyan, theology, parang si Paul. Pero ang sabi ng iba ay hindi si Paul. Kaya hindi po na ilathala kung sino talagang sumulat. Ang kausap ng author dito ay mga Jew, Christian, mga Hudyo, mga Jewish people. Kaya pag-aaralan natin ngayon that our God is a consumer. One of the attributes of God is a God of a consumer. Ito ba yun? Kasi minsan ang isip natin, bilang mga mananampalataya, pag pumasok sa isip natin ang apoy, ito yung tinatawag natin, ay tatapos na ang mundo. Ito ay mangyayari sa sinasabi doon sa Revelation.
Di ba? Kaya basahin natin muli yung Hebrews chapter 12, verse 28 to 29. Ang sabi po doon, kaya magpasalamat kayo, o magpasalamat tayo sa Diyos, sabi doon, sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupo. Amen po ba? Tayo yumuko at manalangin. Ama namin Diyos na dakila, dalangin po namin ang gabay at patnubay mo, Panginoon. Ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu ay hiniling po namin, Panginoon Lord God. At ang iyong presensya, O Diyos, sa aming kalagitnaan ay hiniling po namin, Panginoon Lord God. Sa inyo po, Panginoon Lord God, ang aming pagunawang espiritual upang ang lahat ng mga bagay, O Diyos, mahayag, Panginoon, sa umagang ito ay mailagay sa aming matabang puso at maisapamuhay namin, Panginoon, sa paglagong espiritual. Maraming po salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Tingnan niyo po, basahin ko lang po yung Hebrews chapter 12 bago po yung 28 and 29. Ano po? Sabi po doon sa 25, basahin ko lang po. Sabi po dito sa 25, pakaingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sabi po doon. Sapagkat kung hindi nakatanan ang mga pagsisitanggi sa nagsasalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Ito po ay King James Version ng aking Biblia. Sabi doon sa 26, na ang tinig na yaon ay nagpapayanig noon sa lupa. Datapat ngayon nangako siya na nagsasabing, minsan pang yayanigin ko. Hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit, sabi doon sa 27, at itong salita, minsan pa, ay pinakahahulugan na ang pag-alis niyaong mga bagay na niyayanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang hindi nayayanig. Tingnan niyo po yung author, na binanggit doon. Ang sabi niya, na ang tinig na iyon ay nagpapayanig noon ng lupa, datapat ngayon nangako siya na nagsasabing minsan pang niyang yayanigin ko. Ibig sabihin, yung salita ng Panginoon, minsan nakakayanig. Kung iisipin natin sa buhay natin ngayon, mayroon kaya na minsan kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, nakakaranas ba tayo minsan yung nanginginig tayo? Natatakot tayo dahil sa minsan sa ginawa natin kasalanan? Or minsan hindi ka na minsan na tinatawag na lumalapit sa Panginoon dahil hiyang-hiya ka na sa ginawa mong kasalanan. Minsan hindi ka sumisimba dahil sa kasalanan na iyong ginawa. O nahihiya ka sa mga kapatid dahil may kasalanan kang ginagawa. Diba? Dito, sa unang punto po natin, sabi doon, biyaya ng kahariang hindi nayayanig. Doon po sa binasa natin kanina, ang gustong ipaabot, describe ng author dito. Naalala niyo po yung Mount Sinai at Mount Zion in the Old Testament. Ang Mount Sinai ay isang napakadilim na lugar. Puno ng mga hapis. Bakit?
naalala niyo po yung Israelite nung taon na yon, ano po, na sila po ay iniluwas ng Panginoon sa Ehipto at dinala doon sa Mount Sinai. Ano po? Dahil doon sa Mount Sinai, doon po sila gumawa ng tinatawag natin golden calf. Yung ina-idol na sinasamba nila, yung Diyos-Diyos na ginawa nila. At doon din nangusap ang ating Panginoon kay Moises in Mount Sinai. Ang Mount Sinai represent ang law. Doon binigay ng Panginoon yung law of Moises. Yung tablet. Yung kautusan. Pero, kung iisipin natin, dinala lang nga sila doon ng Panginoon sa Mount Sinai na yun, yung kaligtasan, dadaling sila doon sa Promised Land, dumaan sila doon sa Mount Sinai, ano po. At habang pumunta si Moises doon sa bundok ng Sinai, sa taas, 40 days and 40 nights, hindi siya bumaba dahil kinakausap niya ang Panginoon. At inilabas yung tablet at nangusap doon ang Panginoon. Isinulat niya sa bato, pamagitan ng apoy, yung kanyang mga lipunan. Tingnan niyo po. At itong Mount Zion, ano naman yung Mount Zion? Ito yung kabutihan ng Diyos na nakikita natin na ito yung biyaya. The law and the grace. Mount Sinai and the Mount Zion. In the Old Testament. Bakit kinumpare ng author dito yung ganitong senaryo? Ano ba pagkakaiba ng dalawang ito? Ang Mount Sinai daw po ay nagre-representa ng law. At ang Mount Zion ay nagre-representa ng grace. O yung biyaya ng Panginoon. Sa Mount Zion, mayroon fear, may takot, kailangan, doon sa Zion, at doon sa Mount Sinai mean, at sa Mount Zion ay mayroon joy, may peace, may kapayapaan. But anong access meron doon sa Mount Zion at sa Mount Sinai? Sa Mount Zion o sa Mount Sinai, mahirap kausapin ng Diyos. Kasi pag hindi ka sumunod sa utos ng Panginoon, doon, kakainin ka ng lupa. Mamamatay ka kaagad. But in Mount Zion, tinatawag grace. Open ang communication. But in Mount Sinai, ang atmosphere doon, kadiliman. Consuming fire. Laging galit ang Panginoon dahil sa katigasan ng mga Israelita. Hindi sumusunod. Na ito lang dapat ang sasambahin. Sasamba sila sa idol. In Mount Zion, the heavenly presence of God is there. In Mount Zion. Anong status ng tao noon? In Mount Sinai. Ang status ng tao noon ay laging nakatingin sa law, sa batas. Alang, kapag ikay nagkasala, kailangan pumatay ka ng hayop para ang iyong kasalanan
Papatawad ng 365 days. At kapag 365 days, wala na naman, kakatay ka na naman ulit. Pero dito, sa Mount of Zion, nagkasala ka, pinatawad ka na ng Panginoon. Wala nang muling ihahain dahil nagawa na ng Panginoon. It's already finished work of our Lord Jesus Christ in the cross. Ay, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya dito, sabi doon, sa biyaya ng kahariang hindi nayayanig, hindi siya masisira. Amen po ba? Kung ang Diyos ay nasa presensya ng kingdom na yon, hindi siya masisira. Amen po ba? Bakit hindi masisira? Ang sabi doon, ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. May mga pagyayanig ba minsan sa buhay natin? Sa pananampalataya natin meron. Minsan inasis pa natin sa sarili natin, Lord, ano mo yung mga bagay na kailangan kong alisin? Para hindi ako nayayani. Pag dumadating ang mga hinaharap na problema sa buhay. Ano bang gusto natin? Yung tayo ba ay lating manatili sa pagyayanig? Or tayo manatili sa presensya? Pag-isipan natin, mga kapatid. Kasi mahalaga sa buhay natin na tayo ay dapat laging nasa presensya. Lagi tayong dapat lumalapit. Ano pa? Sabi doon, next slide please. Walang hanggan. Sa biyaya ng Panginoon, ay tunay nga na walang. Sa kapangyarihan at sinasabi po doon, kingdom ng Diyos ay hindi kailanman masisira at ito ay hanggang kailan. Walang hanggan. There is no beginning and there's no. Ganun ang ating Diyos. Di mo ba? Kaya mahalaga na maintindihan po natin na mayroon tayong dapat na pangunawa na hindi sa buhay lamang nakatuon ang ating buhay sa mundong ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Ganon ang Diyos natin. Ganyan dapat din ang ating isipin. Ano po? Na hindi dapat tayo manatili sa mga bagay na material dito sa mundo. Kasi hindi natin madadala yan kapag tayo po kinuha na muli ng Panginoon at bumalik na tayo doon sa tunay nating tirahan. Yun ang dapat natin. I-focus natin yung pagsarili natin doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi niya sa Romans chapter 5:13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay. Anak ng Diyos ay buhay. Amen po ba?
sa buhay po natin, ngayon, paano natin sinasabi na ang biyaya ng Diyos ng karihang hindi nayayari ay nararanasan? Sa mundo pa lang ito. Meron ba tayo na pinangahawakan? Lord, itong biyaya mo lamang na ito ay hindi magbibigay sa akin ng kayanigan kapag kayo po ay nasa akin. Isipin natin lagi. Kaya doon sinabi sa una, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tinanggap tayo ng isang kahariang o tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayani. Pangako ng Panginoon yan sa buhay po natin. Ang kahariang hindi nayayani. Yun ay kalangitan na inilaan at tinakda ng Panginoon sa bawat isa sa ating sumasampalataya sa Diyos. Nasa una, sabi doon, hindi nasisira. Yan ang kaharian na hindi nasisira. Ang kaharian na walang hanggan. Napupuntahan ng bawat Kristiyanong nananampalataya sa Diyos pagdating ng panahon. Basta ikaw ay sumasampalataya. Ang pangako niya may buhay. Amen po ba? Kaya paano ba natin makikita sa buhay natin yung sinasabi po nito mahalaga sa buhay natin na magkaroon tayo ng buhay na. Next slide please. Sa kaharian ng Diyos ay mayroon kapanatagan. Kapanatagan nangyayari po kapag tayo po ay mayroong relasyon sa Diyos. Tamang relasyon sa Diyos. Ang kapanatagan dito sa mundo, ay pansamantala lang. Pero kung mayroon tayong kapanatagan na pinangahawakan po natin, na sa Diyos tayo umaasa. Kaya ang sabi doon sa Awit chapter 4 verse 8, sa aking paghiga, sabi ni David, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Ganun kaya tayo sa mundong ito. Wala na yata tayong kapahingahan kuminsan. Lagi na tayong busy. Minsan nakakalimutan natin ang Diyos. Sa pagpahiga pa lang natin, dadasal ka at kinabukasan, Amen. Di ba? Nararanasan nyo yun? Nararanasan nyo. Dahil sa pagod. Dahil sa pagod, nananalangin ka, kinabukasan mo na, Amen. Pagod na pagod ang iyong katawan sa katatrabaho o sa mga ginawa mo, nakapanalangin ka, nakalimutan mo, mag-amen. Kaya minsan mahalaga talaga na kapag ikay nananalangin, kailangan mayroon kang gesture. Luluhod ka para minsan nararamdaman mo yung bigat sa tuhod. Hindi ka makakatulog. Kasi pag nakahiga ka, nananalangin ka, mamaya, umihilig ka na. Kaya sabi dito, may kapanatagan sa sinasabi po nating kaharian ng Diyos. Kaya sabi ni David, sa aking paghiga,
nakakatulog ng mahimbing. Pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat. So, anong ibig sabihin doon? Kung wala ang presensya ng Diyos sa iyong pamamahinga, hindi ka makakatulog ng maayos. May bagabag sa isip mo laging papasok. Mangingialam ang kaaway. Kaya sabi doon, gabi, ikaw, Yahweh, ang naging sa Kanya. Amen po ba? Kaya yung biyaya ng Diyos, kanino ibinigay? Ipinagkaloob siya sa atin. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, yung biyaya ng kaharian ay hindi nayayanig. Kanino ipinagkaloob? Sa tao ba sa labas? O to sa taong nananampalatayang sa Diyos na mayroong sasabihin po natin relasyon sa Kanya. Alam niyo yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9? Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang biyaya. Maging ang kaligtasan. Ang kaharian ay pinangako niya sa atin in Revelations sa lahat ng tapat na sumunod sa Kanya. Sabi daw sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, di ba? Sabi doon, kayo ay nailigtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa ating mga sarili. Ano po? Hindi ito bunga. Sabi nga, hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Kaya't walang sino man ang dapat magmalaki. Pinagkaloob na sa atin ang kaligtasan, ang kaharian ng Diyos. Sa mga taong lamang nananampalataya sa Kanya. Eh, Pastor, paano naman yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya? Di ba ang sabi doon, mahal ng Diyos ang tao. Di ba nasa panahon naman tayo ng dispensation of grace? Nasa biyaya naman tayo. Oo, nasa biyaya tayo. Ang tunay na umiibig sa Diyos at sumusunod sa Kanyang utos ay hindi gumagawa ng labag sa batas ng Diyos. Dahil bibigyan siya ng kaparusahan sa Kanyang ginawang hindi mabuti na labag sa Diyos. Kaya sabi doon sa Lucas chapter 1 o 12 verse 32, sabi doon, huwag kayong matakot. Ikawat, sabi ko doon, sapagkat ikinalulugod ng iyong Ama na ibinigay na sa inyo ang kaharian. Luke chapter 12 verse 32. Minsan tayo, kapag tayo po'y nagkakasala, sabi ko nga kanina, minsan, nakakalimutan natin lumapit sa Diyos at humingi agad ng tawad. Nahahayaan po natin minsan ang ating sarili na tayo po ay katuwaan ng sinasabi po natin, kaaway, bago tayo lumapit sa Diyos. Kaya nga mahalaga na maunawaan natin na kapag tayo po ay minsan nagkakasala, bigla tayo dapat lalapit sa Diyos at hingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dapat ang Diyos at nakikinig sa ating mga nagawang kasalanan.
tayo patawarin sa anumang. Amen ba? Kaya doon sa kaharian ng Diyos, ay sabi po natin doon natin makikita yung sinasabi po natin, kaningningan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, katapatan ng Diyos sa buhay. Kaya nga, kung makikita natin yung katangian ng kaharian na mayroon doon sa kingdom na ipinipare sa atin ng Diyos, na hindi masisira, di matitinag kailanman, tunay na magbibigay siya sa atin. Ang tunay na sinasabi natin, mithiin ng isang mga mananampalataya kapag tayo po ay bumalik na sa ating tunay na tiyak. Pangalawa, ang sabi po doon, sa binasa po natin, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya na may paggalang at pagkatakot. Ano ang tugon ng tao sa ating Diyos? Ano ang nini-required niya? Sabi niya doon, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Una, may paggalang. Pangalawa, may banal na pagkatakot. Iyon ang gusto ng Diyos. Bakit? Yung ating pagsamba o pagbigay alay ng pagsamba sa Diyos, isipin po natin, ay napakahalaga pa. In the Old Testament, kung isipin natin, maraming mga Bible characters na sinasabi natin nagbigay ng pag-aalay ng pagsamba. Si Isaac. Ano po? Sinong inalay niya? Ay si Abraham. Sinong inalay niya? Yung babae na yung nag-alay ng doon sa templo, nagbuo ng kabubuhay, nag-alay pa siya na may sakripisyo. Diba? Bakit minsan tayo nag-aalay ng pagkasama sa Diyos? Anong gusto nating mangyari? Bakit tayo gustong mag-alay sa Diyos ng pagsamba? Sa pamamagitan na, halimbawa, gagawa ako ng mga bagay dito, maglilinis ako, sa paraan ng pag-aalay ng pagsamba. Kasama ako sa mga gawain, alay ng pagsamba. Diba? Kaya dito, kung iisipin natin, bakit mahalaga sa buhay ng Kristiyano na mayroon tayong pag-aalay ng pagsamba? Dahil hindi natin kayang bayaran ang Diyos. Ginagawa natin ang paraan na kala natin, kaya natin, pero pala hindi. Diba? Dahil ang Diyos lamang ang kayang gumawa ng lahat.
Inalay ang kanyang sarili para sa lahat. Kaya nga sa Hebrews chapter 13, verse 15, kaya't lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus. Malinaw po dito, sabi niya, kaya't lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Diba? Hindi tayo mag-aalay ng ating sarili lamang, kundi kailangan may sabi niyo, sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na naghahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Paghahayag. Mayroong reactions. May lumalabas sa iyong mga bibig. Ang papuring pagsamba. Diba? Yan. Sa Biblia, ano po? Ang mga tao nag-alay sa Diyos, sila Haring David. Ano po? Na matatagpuan natin sa unang Chronicle chapter 20, verse 10. Sila Abraham, ano po? Na nag-alay ng kanyang anak na si Isaac para masubok kung saan talaga ang kanyang pananampalataya at kanyang katapatan sa Diyos. Genesis chapter 22. From verse 1 onwards. Tingnan niyo po. Kaya minsan tayo, ano po, kailangan meron tayong tinatawag na pagpapakita. Ano po? Ng sinasabi po natin paggalang sa Panginoon. Kung hindi natin ginagalang ang ating Panginoon, wala kang kwentang anak sa atin. Parang ganito lang yan. Kung ikay anak at wala kang paggalang sa iyong magulang, ano ang tawag doon? Sutil. Pangalawa, banal na pagkatakot sa Diyos. Ang sinabi ng Panginoon doon, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya na may paggalang at pagkatakot. Ang banal na pagkatakot, ano po, tandaan natin, ay ito ay mula sa Diyos. Ang takot kasi dalawa. May takot sa mundo, may takot sa Diyos. Ang takot sa mundo, kung ikay mayaman at naubusan ka, takot ka na ikay maghihirap. Lalo na kung ikay napakayaman. Minsan, ang tao takot ding tumanda. No? Kaya yung iba, nagpapabelo, diba? Para hindi makita yung kulubot sa mukha. Pero tatanda din naman. Maglalagay pa ng mga anti-aging. Diba? Tatanda din naman. Kukulubot din naman. Yung banal na pagkatakot, ito yung pinakamahalaga sa buhay ng mga mananampalataya. Dahil dito nakapaloob kung ano ang magiging estado pagdating ng panahon. Kung mayroon kang banal na pagkatakot sa Diyos, napakahalaga. Kaya nga sabi doon sa Awit chapter 4 verse 8, sa act, na binasa po natin kanina, ay nararanasan natin. Kailangan meron tayo banal na pagkatakot sa Diyos.
Ang banal na pagkatakot sa ating Panginoon, siyang nagbibigay sa atin ng tunay na kung paano tayo mas lalo pang mapalapit sa Diyos. Kung paano po natin tanggapin ang ating sa buhay ng mundo. Kaya, ang banal na takot sa buhay natin ay dapat lagi natin tatandaan. Para makamtan po natin yung kaharian na ipinangako sa atin. Amen po ba? Parang seryoso kayo. Okay lang po kayo. Nakikinig po kayo. That the God, our consuming fire, ang Diyos na tumutuko. Kasi sa Biblia, dalawa lamang ang kahulugan nagsisimbolo ng apoy. Tandaan po natin. Una-una, ang apoy ay nagpo-purify. Tandaan niyo po, sa buhay natin. Tingnan niyo po. Yung pagsala. Pangalawa, paghatol hanggang sa pag-uupo. Bakit? Tingnan niyo po. Next slide. Kasi sabi doon sa Deuteronomy chapter 4, verse 24, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay apoy na nagtutupok, isang mapanibughuing Diyos. Pag sinabing mapanibughuing Diyos ay a jealous God. Kaya kung ang Diyos natin ay hindi natin inuuna at inuuna natin ang mga bagay sa mga bagay na pansarili lamang natin at nakakalimutan natin ang Diyos, tandaan natin, sabi po doon sa Deuteronomy chapter 4, verse 24, that a God is a jealous God. Magsiselos din pala ang Panginoon. Yes. Kasi pag hindi natin siya inuuna, hindi na natin siya binibigyan ng kalagahan, pagpapahalaga. Sabi nga diba doon sa Revelations, ang iyong pag-ibig sa akin ay nanlalagay. Sabihan ka kaya ng Panginoon. Nag-aapoy ka dati, tapos bigla ka nang naglulupaypay dahil sa mga suliranin sa buhay hanggang yung init at apoy sa Panginoon. Next slide. Tingnan niyo po. Tulad ng ginto, sabi po dito. Nakikita niyo dyan. Ang ginto, kapag galing yan sa kabudan, ano yung kabudan? Pag kinuha yan ng mga minero, ilalagay yan doon sa isang pagliliglig. Tinatawag natin parang conveyor, alaglay niya doon. Ihiwalay yung dumi, yung mga lupa, at yung ginto, ihiwalay. Pagkahiwalay, kukunin ng mga ayos ng ginto. Nilinisin, kapadaan sa naglalagablab na apoy. At doon sa apoy na yon, dadalisayin yun para maging isang totoong.
Kaya ang Diyos natin, ano po, sabi doon sa ating nabasa, sapagkat tunay nga ang ating Diyos ay apoy na tumutulo. Na ang katotohanan ay ang Diyos natin ay apoy. Nag-purify sa atin. Nagbibigay sa atin lagi ng sinasabing paalaala. O ikaw anak, kailangan mag-purify ka. Alisin ang mga bagay na tinik sa buhay mo para ikaw ay ma-purify. Maging isang dalisay at magandang. Kaya sabi doon sa 1 Peter chapter, balik po, 1 Peter chapter 1 verse 7, sabi doon, ang ginto, bagamat nasisira, sabi doon, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Diba nasabi ko sa inyo kanina, kailangan dumaan siya sa matinding pagliliglig sa init ng apoy, ano po, para maging dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, sabi doon, na higit pa na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Ayan, tingnan niyo po, ano, yung init pala ng Panginoon sa presensya niya sa atin, sa pamamagitan ng pananampalataya, para tayong ginto na dinadalisay ng Panginoon. Sabi doon, sinusubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. Sinusubok ka, sabi doon, upang malaman kung ito'y tapat. Ano? Sa gayon, kayo'y pupurihin, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Kristo. Kapag pagdadalisay, ano po, sa atin ng Diyos, kapag nadalisay na tayo at naging tapat tayo sa Panginoon, ang mag-glorify ay ang Diyos. Amen ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Madalisay tayo. Ang apoy is not a distraction, ano po, sa atin. But this apoy, fire, ay magbibigay sa atin ng purification. Pagdadalisay ang Diyos na. Next. Sabi doon, pagdadalisay. Sabi doon, uri ng gawa. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 3, 13 to 15. Makikilala lang uri ng gawa ang bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat nahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ng ginawa ng bawat isa, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masusunog o masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya, kaya lang ay para siya nagdaan sa. Tandaan po natin. Mahalaga sa buhay po natin na mayroon po tayong uri ng mga gawa, ano po, ay patuloy po natin minsan gawin, ano po, para sa ikalalago ng ating spiritual. Gagawa tayo, ano po, kabit ba? Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ibig sabihin, work out your
faith in God. Huwag masayang ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ibahagi mo yung tunay na kaligtasan. Hindi lamang dapat sarili. Ang gawa ay bunga ng iyong pagkaligtas. Tandaan po natin yan. Hindi po ang gawa ay paraan para ikay maligtas. Ang gawa ay yun, ay bunga ng iyong kaligtasan. Tandaan po natin, ano? At panghuli, sabi po doon sa Malachi chapter 3, verse 2 and 3. Ngunit kung ang sino ang makatagal pagdating ng araw na iyon, sino ang makakarap kapag nakakita na siya? Para siyang apoy nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap, sabi po doon. Darating siya at uupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayan niya ang mga anak na lalaki ni Levi katulad ng ginto at pilak at sa pamagitan nito'y magiging karapat-dapat ang kanilang handog kaya. Sa buhay natin, kailangan natin magpadalisay sa Panginoon. Because He is a God of consuming fire. Tulad na sinabi ko kanina, may dalawang simbolo sa Biblia, ang apoy, pag-purify, pang-apoy ng paghahatol ng Panginoon, na sabi doon sa Revelations, natutupukin ang apoy. Tutupukin ng apoy ang tao hindi sa Kanya. Ito'y pasimula na po sa ating preparation para sa sunod na topic po natin about the end times. Para maibahagi ko po sa inyo ano ba ang pinahalagaan ng end times. Tandaan po natin, ang Diyos ay apoy. Una, nagpapadalisay. Pangalawa, naghahatol at pagbubuhay. Yun yung pamamaraan. Next. Wala na po. So, tandaan po natin in conclusions. Bilang mga anak ng Diyos, our God is the consuming fire na nagbibigay paalaala sa atin na ang kanyang tunay na kabanalan